bakit nila isasama itong 2016? Ang pinag-uusapang Ghost Project ay belong po sa 2022 up to 2025. Lilinawin lang natin kasi yung iba dyan, parang ang tumbok nila ay parang ipaparatang na naman nila at isisi na naman nila kay Tatay Digong. Okay, mga kabayan, isang magandang araw. Nako po, saan ka po nakakita ng utang ay naging asset? Ha? Saan ka nakakuta na ang individual na utang ng mga Pilipino, ang utang ng isa, ay pundo daw yan? Mantakin mo yun. Yan po ang sinabi ni Ralph Recto, mga kabayan. Ha? Ang sabi niya dito, Recto said, ang utang natin ay asset daw yun. Yun pala ang dahilan. Nautang sila ng utang. O, di ba mga kabayan natin? Ganun pala talaga siguro ang resulta, pag ang diploma mo ay gawang recto, naku, nakakahiya ka naman, kung recto. Bakit mo sasabihin na ang utang ay ari-arian? Saan ka nakakita ang utang? Di ba ang utang debt yun? O, asset, ari-arian, kayamanan. Kaya pala siguro ang daming utang. Kaya pala siguro lumulubo yung utang. Pag ganun pala, mayaman din kami. Kasi ang dami din nating utang, mga kabayan natin. Wala pong taong nabubuhay sa mundong ito pag walang utang. Pero ang sabi nito si Ralph Recto, mga kabayan, ay asset daw yun. Ari-arian natin. Pastilan. Ginoo ko ni Ralph Recto. Ito sabi niya, on the other hand, you could also say that you have 140,000 in savings because 1 month's liability is 1 month's asset. Grabe. Di ba ang liability? Pananagutan yun, mga kabayan natin. So, kailan nagiging pananagutan itong utang, Mr. Ralph Recto? Sabi niya, so 70% of our debt that we owe to ourselves is actually an asset of Filipinos. Mantakin mo yun, It is your pension funds. It is your invested by GSIS, invested by SSS, invested by PhilHealth, invested by Pag-ibig. So, atin din napupunta yung 70%. Wow. Grabe naman ito pag-uutak nitong si Ralph Recto. Nasobraan yata sa katalinuhan ito. Ito yung bobong congressman na gawang recto ang diploma. Saan ka nakakita, mga kabayan nito? Tingnan nyo, Pagkalaki-laki na po ng utang ng bansang Pilipinas, ang dami pong korupsyon na nakikita na natin ngayon na in actual, hindi na po ito kuro-kuro lang. Hindi na po ito katang-isip lamang. At lalong hindi na fake yung sinabi ni VP Sara Duterte na ang administrasyon ngayon sa pamumuno ni Zaldico, Anita Baloslos, noong 19th Congress, grabe yung nakawan, grabe yung corruption. Tingnan niyo mga kabayan. Ganito po kalaki ang budget na pinundo sa kanila. Halimbawa na lang ito doon sa budget ng Bulacan para sa flood control from 2020 to 2025. Ulitin natin mga kabayan. Kasi nililin lang tayo ang iba dyan nagbabalita, bakit nila isasama itong 2016? Ang pinag-uusapang Ghost Project ay belong po sa 2022 up to 2025. Lilinawin lang natin kasi yung iba dyan, parang ang tumbok nila ay parang ipaparatang na naman nila at isisi na naman nila kay Tatay Digong. Grabe talaga itong magkahayupan na to. Tingnan nyo sa 3 taon, ang budget sa 2nd District Representative Tina Pancho dyan sa Bulacan is 1,429,050,629 pesos, 629 and 77. Imagine mo yun? Dito naman sa 3rd District, Representative Lorna Silverio, sa 3 taon, 1,080,921,450 pesos and 62 centavos. Habang dito naman, sa 3rd District, 3,441,104,049 pesos and 79 centavos. Samantalang dito sa 4th District,
kay Lenabel Villarica, sa 3 taon, umabot po ng 5,156,976,603.51. Imagine mo yung ang pagkalaki-laki po ng mga flood control budget nila. Samantala sa 6th District, Representative Ador Pleito, 7,276,180,379 pesos and 3 centavo. Dito naman sa 5th District, kay Boy Cruz, 8,518,121,245 and 91 centavos. Para naman dito sa pagkalaki-laki din na pundo dyan sa Bulacan. Sa 1st District, kay Representative Danny Domingo, 9,488,303,126 pesos and 16 centavos. Pagkalaki-laki pong pundo na binigay ng ating gobyerno para dyan sa flood control project sa Bulacan. Ang kabuuang total po, mga kababayan natin, 70 billion 340,210,919 pesos. Tapos ito yung sasabihin mo, Ralph Recto, na yung utang natin ay asset. Paano nagiging asset o ari-arian ang utang ng sambayan ng Pilipinong-Pilipinas na napupunta diyan sa mga kurakot ng mga gobyernong empleyado? Hatian nila. Ngayon nyo sasabihin, Reflecto, kung wala bang nangyayaring hatian dyan sa mga budget na yan, bakit nagkakaroon tayo ngayon ng mga grabe yung malawakang flood control tapos ghost project? Paano yun nagagawa ng isang kontraktor na completed na, kunwari, ang proyekto based doon sa resulta o sa statement ng DPWH? Kailan nagiging completed? At kung bakit ikinonsider ng DPWH na ayun na, kompleto na yung project. Imagine mo, bayad na lahat. Completed ang project. Inaprubahan ng DPWH. Ngayon natin tingnan kung wala bang sabuatan itong kontraktor, itong nasa DPWH, at itong mga nasasakupan ng mga congressman na ito na pagkalaki-laking pera na binadgetan sa kanilang flood control. Di ba? Huwag po ganun, Mr. Ralph Recto. Hinalal ka po ng taong bayan dyan sa distrito ninyo. Huwag naman tayo maging bobo. Talagang ipinapakita mo lang na talagang gawang recto talaga yung diploma mo siguro. Eto pa mga kababayan, ayan, massive. Okay, kita niyo ba? Ayan, massive wealth increase. Ilalagay ko lang dyan. Based on official salin in the last 3 years. Kung grabe yung korupsyon dito sa mga iba't ibang probinsya, sa mga congressman na yan, na pagkalawak po ng kanilang pundo diyan sa flood control, paano na lang kaya itong ibang mga congressman pa, kagaya nilang nitong mga congressman na tong pagkalaki-laki na po ng salin nila. Ito po yung tinatawag nilang yung the Big Six sa Kongreso. Unahin natin dito kay Representative Edwin Garjola. Abay, ang salin niya, mga kababayan, from 2022, meron lamang siyang 299 million pesos. Umabot noong 2025, abay biglang naging 2.2 billion ang salin ni Representative Edwin Garjola, mga kababayan natin. Pangalawa, itong si Representative Manix Dalipi. From 2022, meron naman siyang 203.7 million na salin. Nung umabot na ng 2025, abay naging 1.49 billion na ang salin nitong si Manix Dalipi, mga kababayan. Pangtatlo, Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. Abay, nung 2022, meron lamang siyang salin na 136 million. Umabot nung 2025, abay naging 1.3 billion na ang salin ni Gonzales. Pang-apat, Representative David J.J. Suarez. Ito din, isa nitong buhaya.
from 2022, meron naman siyang 287.6 million. Nang umabot ng 2025, nagkaroon siya ng 2.34 billion sa kanyang salin. Pagkalaki-laki po ng dinagdag. Ha? O dito naman sa panglima, walang iba. O hindi itong nagsasakit-sakitang si Saldico. O sana nga matuluyan. From 2022, meron siyang salin na 236.7 million. Abay, mantakin mo sa 2025, umabot ng 1.51 billion. Ang salin nitong si Saldico. Habang si Martin Romualdez, mga kabayan, from 2022, mayroon naman siyang 315 million. Nung umabot ng 2025, abay, lumubo ng 3.46 or 3.465 billion ang salin nitong si Martin Romualdez. In just 3 years. Mantakin niyo yun, mga kabayan, ha? Paano masasabi ito, Mr. Rap Recto, na yung utang ay asset o ari-arian? Kaya pala siguro, kung gano'n yung instinct mo, yung pananaw mo, kaya pala siguro, itong mga buang dyan sa Kongreso, panay nilang utang ng utang, request ng request, keso mayroon silang mga proyekto, pero ang nangyayari pala talaga, maraming ghost projects. Hindi lang po ito usapin sa flood control. Meron pa tayong nasasagap dyan, mismo dyan sa inyo, Rap Recto, sa Batangas. Abay, meron kontraktor dyan na konsihal. Bakit din nyo imbestigahan yan? Konsihal. Kontraktor, sumali sa bidding. Ewan ko lang kung sumali o talagang pinapanalo nyo, binigyan nyo ng award para magkaroon ng mabigay sa kanya yung kontrata. Ngayon, road stud reflector, yung sa kalsada. Abay, pinatos ni konsihal. Tapos ang sabi ni konsihal, Mr. Rap Recto dyan sa Batangas, kasi ganito kasi yan, ma'am, yung lisensya ko, hiniram kasi yan. Ganun kasi dito hiraman ng lisensya para makasalid dyan sa bid. Ganun pala yun? Yung ganyan galawan, tama ba yan na ganito din nyo ang bansang Pilipinas? Ang mga tao, ang mamamayan, kumbaga palipat-lipat na at kahit kanino pwedeng mangurakot. Kasi pwede ka pala manghiram ng ng lisensya para ikaw ay makasali sa bidding. Grabe, mga kabayan, ito'y patunay lamang na grabe yung talamak sa korupsyon. Ultimo, ito mga akala natin na sobrang talino, akala natin professional, yun pala, professional magnakaw, professional madling lang. Yun na talaga siguro, pag ang resulta mo sa iyong diploma ay gawang rekto. Hanggang dito na lamang, mga kababayan, tayo na po ang humusga. Maraming salamat. God bless us all. Bye!